Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan. Kabahan Cancer, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 25 sa mga huling araw. Huling araw ito. Ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Cancer, kunin mo lang ang sa iyo at itapon na ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kaya pa rin makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative ha. It's a warning para magkaroon din ka ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na pwede yung maging aware. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, hindi itong channel na ito ang para sa'yo. Okay. There's a bullying, magkakaroon ng there's an unexpected situation happen into your life, Cancer. Nakita ko dito, medyo hindi rin maganda, kumbaga may mga, basta unexpected siya. Pwedeng mga disappointment, pwedeng conflict, pwedeng ganun, pwedeng may mga makakausap ka na hindi magiging maganda yung outcome, ganyan. May mga kalungkutan sa iba. Yan, may mga kalungkutan, may mga unhappiness also, depression, or separation, nangyari na or mangyari pa lang sa iba. There's a heartache, or nandun yung feeling hopeless, pwedeng ganun sa iba. Basta unexpected itong situation na ito. Pwedeng unexpected o pwedeng may tao na from the past situation na maaring magkaroon kayo muli ng connection nito, Pwedeng ganon sa iba. Nandito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance yung situation mo this time. May mga bagay ka na nagiging more on patient ka. May nandito ka sa sitwasyon na may mga bagay ka na pinupursige or pinagtsatsagaan or ginagawa this time. Pero nandun kasi yung focus mo dito sa situation na to. You try to analyze. May mga bagay ka na ina-analyze or trying to progress yung sitwasyon na ito. Nagiging aware ka sa sitwasyon. May mga bagay na parang may mga sinisiyasat ka. Hindi ko alam in what way. May mga sinisiyasat ka, parang naghahanap ka ng katotohanan. May mga urong-sulong situation. Anong gagawin ko? Ganito ba? Dapat ba? Ganito? Ganon. Parang nahadot ka sa point na you want to recover something difficult situation into your life, pwedeng ganun sa iba. May mga bagay ka, siguro sa iba dito is an idea or a new opportunity in life, Yun nga lang, hindi mo ata na pursue ng diretso ang nakikita ko dito, Yun. Pwede minsan gagawin, minsan hindi. Yun ang nakikita ko dito. May hinihintay ka raw. Or iba dito para may hinihintay. Pero alam mo, yung iba sa inyo is mayroong bagong pagtahak na sitwasyon sa buhay mo na magaganap o mangyayari. Maaring may wino-workout ka this time na opportunity na gusto mo and you want to progress at nandun yung growth naman sa nakikita ko sa'yo dito. Meron din ako nakikita na na may mga marireceive ka raw. May mga wish come true na makakamit. Pero ang sabi dito, try to progress. Yung iba kasi medyo mahirap. Siguro nandun yung point na wag mo susukuan, kung ano man sitwasyon ito. Wag mong sukuan kung ano yung gusto mo i-progress, gusto mong gawin, gusto mong i-develop, gusto mong masterin, gusto mong practicein, kung ano man yan, Wag mo siyang sukuan. Mahirap man siya, you need to keep fighting dito sa situation na ito. Kasi nandito naman yung pagbabalik ng iyong confidence, sa nakikita ko sa iyo dito. Ay, may devil ka.
meron ka daw pinagpapasyahan na, ang tawag ito, meron ka pinagpapasyahan, may isang malaking pagpapasya na gagawin this time. Or meron kang iniisip na isang decision making, parang gano'n ang nakikita ko dito. Kaso, nai-stuck siya or natatrap itong situation na to. Hindi ko alam why. Maybe there's a blockage. Ako na nakikita sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo, meron kayong mga problema when it comes to related to, pwede siyang friend or a group of person, pwedeng ganon, pwedeng sa relasyon, pwede rin ganon, or may mga minamanage ka na situation, di ba? Na masyadong hindi nagiging maganda yung outcome. Ganyan. Meron din yung iba sa inyo is, maaaring magkakaroon kayo ng mga problema related to papers and documents. Cancer, hindi naman lahat is sa inyo tatama ito. Merong tao, ako nakikita, na nagba-black magic sa'yo. Yun na nakikita ko. May taong nagba-black magic sa'yo. Or maybe, sa iba naman sa inyo, may tao na may masamang balak o pakay sa'yo. Yun na nakita ko. Ingat na lang kayo. No? Mag-ingat kayo pagdating, ikaw or someone into your life, baka may mga pananakit ng bandang tiyan, ganyan, mga sikmurain kayo, ganyan ko, ano man yan, ikaw or someone into your life. 29, 22, 16, 3, and 13, Pisces, Libra, Sagittarius, and Aries. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na meron kang ginagawang movement, no? Meron kang ginagawang movement or meron kang ikinasisiya this time na baaring ipinaprogress mo sa ngayon, ano, sa nakita ko. Yun nga lang, nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Or pwede rin naman ito is nagkakaroon ka ng mga choices, pwedeng ganun, na nagagawin mo or hindi, gagawin, hindi. Nandun ka sa point na yon sa nakikita ko sa'yo dito. Tulad ng nakita ko kanina, no? And then also, sa iba naman sa inyo is, magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life. Yan, magkakaroon sa iba sa inyo na either multiple choice or there's a decision making happen. Ako na nakikita sa'yo na maaring, and you need to choose one, ano ang sinasabi rin dito. Kailangan mo rin tong i-proceed or kailangan i-pursue yung sitwasyon na yon. Yung iba sa inyo, tarot reader, ano? Kung may mga idea ka or tarot reader ka man or hindi, if there's an idea, ako na nakikita sa iyo, you need to pursue, no? But you need to choose one path into your life. Kanya. Pero ang advice sa'yo dito is, you need to start and you begin and sa buhay mo. Ang sinasabi, kailangan mo mag-umpisa, kailangan mo pumili lang. No? Kumbaga, kailangan mo tumahak ng bagong destinations in life. Kaya sabi ko kanina, may pagtahak ng bagong destination. Pero it's up to you to make it happen. It's your decision. Pipili ka lang talaga ng isa. May mga kasiyahan, papuri. Ako nakikita sa'yo, maaari may pupuri sa'yo or may pupurihin ka, vice versa, sa iba sa inyo. Meron kang mga hinihiling. Meron kang gustong makamit sa buhay mo. Pero sa ngayon is maybe there's a delay situation pa sa ngayon, ano? Baka kailangan pa talaga i-progress. Na ano yung throat chakra ko, hindi ko alam why. Yeah, may mga kasiyahan naman, ako na nakikita sa'yo, pero kang ikinasisiya this time, no? Yung minumove mo. There's a change of a journey, but it's up to you to make it happen nga. Tulad ng sabi ko sa'yo, kailangan mo lang talaga panindigan or kung anong desire yan, kailangan mo mag-take it action. No? Kasi handun yung successful, nandun yung luck ng situation na yon. And meron din ako nakikita sa inyo na there's a vehicle, basta may gulong siya. Hindi ko alam yung what way. Siguro, bibili ka ba ng vehicle? Papagawa ka ba ng vehicles? Gumagawa ka ba ng vehicles? Kasi there's a progressing
kung ano man yan. Kung ano man o yung pangarap mo sa buhay mo, no? O yun, iba naman sa inyo, there's a travel. Kung sa travel, malayo man o malapit ito, ang travel mo, or pwede rin na pag-iiba ng landas sa iba, no? May nakikita rin ako dito na maaari may mga makikilala ka na mga bagong kakilala, magkakaroon ng mga bagong connections sa iba sa inyo, no? Yun, ang nakikita ko. May bagong member of the family, hindi ko alam why, kung sino. Maybe pet o mga alaga mong hayop, o kaya is may mga buntis, mga anak, mabubuntis, kung ano man yan. O baka yung inalaga mo, di ba? Baka yun. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin energy mo. Alam mo kung makakapili ka ng isang landas, Cancer, kakapit sa'yo yung luck. Ay, may magtatapos sa buhay mo. May struggle ka. May tao na makikipag-ayos or makikipagkasundo sa'yo. Ako nakikita dito. Iba dito sa inyo is magiging busy or meron kayong ipupursige na isang sitwasyon sa buhay mo na makamit. Energy po niya. Okay. Okay, your energy. Uy. Okay, energy mo, sa nakikita ko naman sa'yo, you try your best, no, sa lahat ng ginagawa mo this time. You try your best, you try to focus or you try to work it out any situation in life. Siguro meron kang dalawang sitwasyon, pwedeng gano'n, na ginagawa mo this time. Kung parang halimbawa, may trabaho ka na, tapos may ginagawa ka pang ibang trabaho, pwedeng gano'n, no? Kumbaga, there's a two situation ako na nakikita na you try to work it out sa nakikita ko si dito, no? And yung iba naman sa inyo, yung energy nyo is meron kayo mga iniisip na gusto nyong practicein, or maybe there's a talent or there's a skill na you want to develop, or meron kayo mga gustong i-develop, or may mga gusto kayong kumpunihin, gawin, aksyonan, ano pa ba, ayusin, yung mga gano'n, yung mga bagay ka na iniisip. This time, maaaring may mga sitwasyon ka na tinitimbang mo kung alin ang dapat mong pukusan o alin yung dapat mong piliin in life. Nandun ka sa point na yon, may mga bagay ka na tinitimbang this time. Nakikita ko naman yung hard work mo, nakikita ko naman yung focusing mo, andun naman yung, ang hindi ko lang maintindihan sa iba siya nagkakaroon pagkocontrol when it comes to your sarili, no? May mga situation na nagkakaroon ka talaga ka ng choices. You need to use your mind or intellect when if you want to cross road, siguro i-force mo yun, di ba? Kailangan may mga bagay na kailangan na rin harapin this time. So, iba sa inyo is meron kayong mga tatahakin na bagong path. Anong parating kay Cancer? Parating. The Page of Cups. Ano po yun? Ay, Devil. Devil ba to? Hindi pala. The Lovers. Okay. Parating. Parang hindi ka makapag-desisyon sa buhay mo, no? Okay. When it comes to parating sa'yo, hindi ka makapag-decide. Para hando ka sa point, o diba, Devil? Para hando sa point na ano ang pipiliin ko. Ingat na lang Cancer, kasi may tao dito na iniisip niya na gusto niyang mawala ka, gusto niyang mamatay ka, gusto niyang something, a dark thinking, no? Ako nakikita dito sa tao to. Tulad na nakita ko kanina, di ba? Yan. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo,
medyo may stagnation lang ako na nakikita sa'yo, no? Yan, may mga stagnation situation. Siguro you want to create something into your life, but it's a delay or maybe it's a stagnant. Ganyan. Yung iba sa inyo is hindi kayo makapag-focus or nakakaramdam kayo ng frustration. Yan, may mga parating na frustration in life. May mga situation na gusto nyong madaliin, gusto nyong maisaayos agad, kaya maaring ikaw is darating sa point na umikse yung pasensya mo. Yan. Kaya wag ka lang magpapamanipulate in your situation this time, no? Iwasan mo yung emotions situation. Always think positive. Yung iba sa inyo is may maroon daw kayong mga i-evaluate, no? Or hanggang sa point na marami kayong gagawin ng mga multitask, multiple priorities this time. Parang may sitwasyon na hindi kumpleto or hindi mo pa nako-complete. Parang nandun ka sa point na yon. Kaya nakikita ko dito, you're stagnant, you're trapped, or you're feeling trapped in situation. Yun, may mga bagay ka na gusto mong maisaayos na, no? Ako na nakikita sa'yo dito. Maaaring may babae na tutulong sa'yo about this situation or itong babae na to ang magbibigay, babae man siya o lalaki, pwedeng may babae or lalaki na pwedeng tutulong sa'yo or hihingi ka ng tulong sa kanya, vice versa, or magbibigay ng advice or payo, no? Pwedeng ganun, or vice versahin mo. May lalaki at babae ako nakikita kasi. And also, there's a person here na babae rin na nakakaramdam siya sa'yo, vice versahin mo na lang, nakakaramdam siya sa'yo ng saya, no? Ang nakikita ko dito. Siguro may mga celebration situation, may mga bago kang gagawin sa nakita ko dito. Sino kaya yung tao na may masamang balak sa'yo? Ingat ka na lang, trust your intuition dito sa situation mo. Kasi mayroong tao na nag-iisip ng masama sa'yo. Meron kang ginagawa na hindi ko alam kung ginagawa mo siya pero hindi na wala doon yung loob mo or wala sa loob mo yung ginagawa mo. Parang nandun sa iba nandun. Yung parang you're doing something na walang purpose or parang nagsasayang ka ng oras o kaya nasasayangan ka ng oras, ganyan. Or kaya ang daming lumilipas na oras, nasasayang. May mga ganong sitwasyon. Yung iba naman sa inyo is merong darating sa inyo na isang news, text message, communication man yan, or someone na makapagbibigay sa'yo ng frustration. Yan. Or yung sitwasyon na yun is makapagbibigay sa'yo ng na parang iiksi yung pasensya mo. Pwedeng uminit yung ulo mo, pwedeng ganun. Or iba dito is makakaramdam ka ng katamaran to do something. Dapat iwasan. Ooh! May danger person May danger person ka. May sitwasyon ka na lumulubha. Ingat na lang, Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo yun. Tulad ng sabi ko kanina, mas stagnant ka. Yung hindi ka kumilos or hindi ka makapag-desisyon at hindi ka makag-focus. Yung hindi ka magkaroon ng revert when it comes sa sarili mo. And iwasan mo yung matakot ka sa mga pagbabagong pwedeng maganap sa buhay mo. No? Kasi handod ka sa point this time na you want to success pero hindi mo mabitiwan ng isang sitwasyon or hindi ka magkaroon ng transformation in some aspect of your life. Nandun sa point na yun. Nagkakaroon ng mga siguro takot or kaba, pwedeng ganun, na what if, ganyan, nandun ka sa point. Iwasan mo yun, Iwasan mo panghinaan ka ng loob, iwasan mo mag-think of negativity, iwasan mo na ma-misalignment ka, iwasan mo yung
ma-poor motivation, ganyan. And also, iwasan mo rin yung mga conflict, iwasan mo yung makapagtalo pa, to compete yourself in a situation. Hindi naman, ang buhay naman kasi ng tao is hindi pagalingan. Ang buhay ng tao is walang sino ang tama o mali, but we need to learn. Yun ang sinasabi naman, ano. And, siyempre, kumbaga, kailangan din ng pasensya. No, hindi porket na siya is ganito, kailangan ganun ka rin. No, do your things. Gawin mo at mag-focus ka sa sarili mo. Don't compete yourself sa ibang tao, 'di ba? Hindi naman kailangan 'yun eh. Hindi kailangan na dapat magaling ako sa iyo, ganyan. Kailangan mas marunong ako sa iyo. No, hindi nakaka-good 'yun. No, iwasan mo 'yun. Or iwasan mo 'yung mga taong gano'n, no? And then, iwasan mo, syempre, yung lack of clarity ka, magkaroon ka ng mga self-doubt sa sarili mo, thinking about sorrow, ganyan, kalungkutan. Yan, iwasan mo yun, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo dito. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay, pwede magbigay ako ng another message. May nakikita ako na yung iba sa inyo is mananakit, may mga pananakit ng ipin or gilagid, or maybe yan doon yung may mga sitwasyon na need ng magpa-dental clinic, magpa-check up, magpa-cleaning, baka may mga nasisira na dyan, or may sira, or need na ayusin, no? Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Or someone into your life. When it comes sa love, uy, ba? Yes, there's a love coming, ano, sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo may nakakausap na kayo, no? The lovers eh. Maaring may nakakausap na kayo sa mga single dyan. Maaring may nakakausap na kayo. Yung iba dito maraming kinakausap or maraming nagkakaroon ng maraming communication. Or nahandun yung point na isa sa kausap mo ang nagkakaroon ng interest sa'yo. Yun ang nakikita ko, ha? Or maybe ikaw ito. Sa mga nagkahiwalay naman sa inyo, sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo kasi, yes, there's an emotion, situation, yes, nagkaroon na ng pag-iwan sa ere, no? Pero ang nakikita ko dito is, pinag-uusapan ka pa rin or vice versa, o napag-uusapan yung ikaw ng kanyang mga kasamahan o kakilala, kaibigan, pwedeng nandun sa point na yun. Nandun pa rin naman itong tao na to na nandun ka pa rin sa isip niya eh. Actually, gusto ka, kumbaga doon interesado pa rin siya at gusto ka pa rin naman makausap dito sa nakikita ko dito kahit na nagkakaroon siya ng pag-move sa sarili niya. Naghihintay siya, hindi ko alam why, siguro ikaw ito or someone, naghihintay pa rin siya na magkaroon kayo ng communication nitong tao na to. Yun na nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation when it comes dito sa relationship. Ini-spy ka pa rin nito, no? Or maybe you spying pa rin yung tao na to sa nakikita ko dito. Or palagi niya pa rin tinitingnan or nagtatanong-tanong siya sa mga kakilala mo or ikaw ito. Yan, o kaya tinitingnan yung mga pictures, memories from the past, pwedeng ganon. Vice versa. Kung kayo naman is in the relationship. Kung kayo is in the relationship, you try to make it balance. This relationship, sa nakikita ko dito, yun nga lang minsan siguro, hindi maaalis kasi no, pag talaga gusto mo yung isang tao, nagiging makasarili. Nandun sa point na yun. May mga point na nagiging more on patient yung isa, they try, binibigyan niya ng patient or pino-forgive na lang niya kahit na ganun ang nagaganap. Kumbaga nagkakaroon man ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan in this relationship kasi magkaiba talaga kayo ng energy nito tao na to or magkaiba kayo ng thinking, no? Handun yung point na tinatanggap mo na lang kasi you love mo yung person na ito or vice versa. Yun nakikita ko dito. Kung sa may third party naman, ate, may third party ba? May nakikita ako, either ikaw or siya is may ibang kausap. May nagkakaroon ng connection with someone. Ganon. Wag lang alam ma-attract yung money.
Tsaka alam niyo naman yan kung may third party o hindi. Money ni Cancer. Ace of Wands. Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo, mag-ingat ka na lang sa nakikita ko sa'yo dito kasi yung money mo is stuck. Ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi ko alam why. Siguro may mga pagpipigil. Diba? May mga pagpipigil na paggastos, pwedeng ganun. O kaya naman, may mga pinag-iipunan ka talaga. Ganun. Ang nakikita ko sa'yo dito. Nakakaroon ng hoping hindi magkaroon ng corruption or pangloloko pagdating sa pera. Mag-ingat na lang kayo. Mag-ingat ka pagdating sa yung pera kasi ang nakikita ko dito is sana hindi ikaw to, no? There's a corruption or pwedeng maloko ka when it comes sa pera, madaya ka, maskam ka, malinglang ka, nandun sa point na yun. Or maybe nandun yung point na basta lalo na pag makakausap mo, alam mo, sa trabaho, ganyan. Basta mag-ingat ka pagdating sa pera kasi may warning ako nakikita sa'yo. Merong iba sa inyo is pwedeng meron kayong ginagawa na isang situation in life or may gagawin kayo na isang sitwasyon sa buhay nyo na hindi magiging maganda yung bunga, connected ang money. Pwedeng trabaho kasi connected din ang money dun, di ba? Any situation. Kaya pag-isipan yung maigi. Advice. Okay, when it comes sa advice sa'yo, Cancer, when it comes sa advice, kung huwag ka daw mag-overthink o kaya naman kung medyo kulang ka sa tulog, ganyan, magbawi ka rin ng tulog, lalo na kung night shift ka, o kaya naman may mga pinagpupuyatan ka na, ewan. Diba? Ganun pa rin, no? Basta magkaroon ka ng disiplina. Hindi lang naman sa pera, discipline also when it comes to your health issue, sa sarili mo, ganyan. Kailangan mo ring maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No, always do something na may purpose. And this is a time to step up, ang sinasabi rin dito. And yun, matuto ka daw sa nakaraan. May mga bagay na kinakailangan mo nang mag-transform or may mga bagay na kailangan mo nang mag-awake, ganyan. This is the time to decide or something need to let go, ang sinasabi. Sa iba sa inyo is kung hindi nyo kaya magpag-let go, siguro change of decision making, no? And magkaroon ka daw ng pag-self-evaluation or magkaroon ka ng pag-evaluate in some aspect of your life. Sa sarili mo rin, ganun. Yun. Focus to, bigay mo pa yung more of effort, no, sa buhay mo. Iba sa inyo is, muli kayo magsisimula. You will back from the top, from the zero, or from the basic. Arigato namaste, God bless.